JMRC 5 Quarter 1 Review. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa sariling buhay? A. Pagpapabaya sa kalusugan. B. Paninigarilyo kahit bata pa. C. Pag-inom ng alak sa murang edad. Letter D. Pagsusuot ng helmet tuwing sasakay ng bisikleta. At ang tamang sagot ay letter D. Pagsusuot ng helmet tuwing sasakay ng bisikleta dahil ito lamang ang nagpapakita ng paggalang sa sariling buhay dahil ang letters A, B, and C hindi ito paggalang sa sariling buhay, kundi ito ay kapabayaan ng kanilang mga sariling buhay in terms sa kanilang mga health. Number 2. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa sariling kalusugan? A. Kumain ng tsokolate araw-araw. B. Matulog ng hating gabi palagi. C. Iwasan ng pagkain ng gulay. At D. Mag-ehersisyo at kumain ng masustansyang pagkain. At ang tamang sagot ay letter D. Mag-ehersisyo at kumain ng masustansyang pagkain dahil ito lamang ang option na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling kalusugan. Dahil letters A, B, and C, hindi ito nagpapakita ng importansya sa inyuhang sa sariling kalusugan, kundi ang pagkakaroon ng pagpapabaya ng sariling kalusugan. Number 3. Ang isang batang may paggalang sa buhay ay A. Nagsusuot ng proteksyon sa katawan kapag naglalaro. B. Gumagala sa gabi nang walang paalam. C. Laging kumakain sa labas ng bahay. At D. Nanonood ng TV buong araw. At ang tamang sagot ay letter A. Nagsusuot ng proteksyon sa katawan kapag naglalaro dahil ito lamang ang option na nagpapakita ng may paggalang sa buhay. Dahil sa kanyang kasuotan ng protection means to say wala siya nagpabaya sa iyang kaugalingon. Letters B and letter C and letter D, ito ay walang paggalang sa kanyang buhay dahil open siya for or prone na siya sa danger or harm mamabot sa iya kung iya maganing buhaton ang kaning B, C, and D. That is why letter A ang tamang sagot. Number 4. Bakit mahalagang pag-ingatan ang sariling buhay? A. Dahil gusto ito ng ating guro. B. Dahil ito ay pinag-uutos ng batas. C. Dahil ayaw nating mapagalitan. At D. Dahil ang buhay ay mahalaga at biyaya mula sa Diyos. At ang tamang sagot ay letter D, dahil ang buhay ay mahalaga at biyaya mula sa Diyos. Dahil ito lamang ang pinaka-best reason kung bakit kailangan nating pag-ingatan ang ating sariling buhay. Dahil wala tayong karapatan na ating end our life. No? Only ang Diyos lamang ang may karapatan na siya ang magtatapos sa ating buhay. That's why letter D is the correct answer. Number 5. Anong gawain ang makatutulong upang mapabuti ang iyong sarili? A. Panonood ng violent videos. B. Pagtatap ng basura sa kalsada. C. Pag-aaral ng mabuti at paggawa ng tama. At D. Pagsisinungaling upang makatakas sa parusa. Ang tamang sagot ay letter C. Pag-aaral ng mabuti at paggawa ng tama dahil ito lamang ang option na positive or mabuting gawain na makakatulong upang mapabuti ang iyong sarili. Dahil ang letters A, B, and D, ito ay mga masamang gawain. Kaya letter C, pag-aaral ng mabuti at paggawa ng tama ay ang tamang sagot. Number 6. Isa sa mga hakbang sa pagpapabuti ng sarili ay ang A. Pag-iwas sa pag-aaral. B. Pagsusumikap tuwing may gawain. C. Pagtatago ng problema sa magulang. At D. Pagkakaibigan sa masamang impluwensya.
At ang tamang sagot ay letter B, pagsusumikap tuwing may gawain, dahil ito lamang ang option na positive or mabuting gawain, dahil ang letters A, C at D ay mga masamang gawain. Number 7. Alin sa mga ito ang hindi pagpapakita ng paggalang sa buhay? A. Pagpupuyat sa harap ng computer araw-araw. B. Pagsunod sa alituntunin sa paaralan. C. Pag-inom ng sapat na tubig. At D. Paglalaro sa ligtas na lugar. Ang tamang sagot ay letter A, pagpupuyat sa harap ng computer araw-araw, dahil ito lamang ang hindi mabuting gawain. Ito ay hindi pagpapakita ng paggalang sa buhay dahil ikaw ay nag-aabuso sa iyong sariling kalusugan. That's why letter A ang sagot. Number 8. Ang isang batang nagpapahalaga sa sarili ay sumusunod sa A. Uso sa social media. B. Sariling kagustuhan lamang. C. Mga payo ng masasamang kaibigan. At D. Mga mungkahi ng magulang at tagapangalaga. Ang tamang sagot ay letter D. Mga mungkahi ng magulang at tagapangalaga, dahil ito lamang ang sagot na may mabuting gawain na nagpapahalaga sa sarili. Dahil ang letters A, B, and C, hindi siya maganda o hindi siya mabuti para sa pagpapahalaga sa sarili. Kundi letter D is the correct answer. Number 9. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga payo ng magulang o nakatatanda? A. Dahil takot tayo sa kanila. B. Dahil madalas silang galit. C. Dahil gusto nilang kontrolin tayo. At D. Dahil sila ay may karanasan at nais tayong mapabuti. Ang tamang sagot ay letter D, dahil sila ay may karanasan at nais tayong mapabuti. Dahil ito lang naman talaga ang intensyon ng ating mga magulang o mga elders natin na nakakatatanda. Dahil hindi sa takot, hindi sa galit, at hindi rin sa kontrol, kundi sila ay may mga karanasan, may mga experiences na sila at gusto nila na tayo ay mapabuti. So, alam na nila kung anong masama at anong mabuti para sa iyo. Kaya, kailangan na mahalaga ang pagsunod sa kanila dahil sila ang may mas alam. At alam nila, may mas alam sila kung ano ang kabutihan na may dudulot sa iyo. So, letter D is the correct answer. Number 10. Anong kilos ang nagpapakita ng pagsunod sa payo ng taong pinagkakatiwalaan? A. Pagpapabaya sa sariling pag-aaral. B. Pagtatago ng problema sa mga kaibigan. C. Paggamit ng gadgets kahit may takdang aralin. At D. Paggawa ng desisyon matapos humingi ng payo sa magulang. Ang tamang sagot ay letter D. Paggawa ng desisyon matapos humingi ng payo sa magulang. This is the best answer. Dahil nagpapakita ito ng pagsunod sa payo ng taong pinagkakatiwalaan, you're making a decision after nang humingi kayo ng advice sa inyong mga parents. Unlike sa letters A, B, and C, hindi ito sumunod sa payo, kundi sukwahe. Imbis nga, naot sila'y buhaton ba, ilan anong gibaliwala. Kung say kuan lang, angay lang buhaton. So that's why letter D is the correct answer. Number 11. Ano ang maaaring mangyari kung hindi susundin ang payo ng mga taong nagmamalasakit sa atin? A. Lalo tayong magiging matalino. B. Makakagawa tayo ng gusto natin. C. Maaaring mapahamak o magkamali tayo. At D. Makaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang tamang sagot ay letter C. Maaaring mapahamak o magkamali tayo. Dahil sa lahat ng options, ito lang ang negative. At ang question ay tungkol sa kung hindi susundin. So therefore,
may negative na mangyayari. So, kaya letter C is the correct answer dahil negative naman talaga ang mangyayari kung hindi ka susunod sa payo ng iyong mga magulang. Number 12. Anong payo ng magulang ang makatutulong sa pagpapahalaga sa sarili? A. Kumain ng junk food araw-araw. B. Matutong gumalang at mapagkumbaba. C. Huwag sumunod sa batas kung hindi gusto. At D. Laging unahin ang sarili kahit may nasasaktan. Ang tamang sagot ay letter B. Matutong gumalang at magpakumbaba. Dahil kung ikaw ay marunong or sumunod sa payo ng magulang na makatutulong sa pagpapahalaga sa sarili, matuto kang gumalang at mapagkumbaba. When you say mapagkumbaba is humble. So, hindi ka magiging o hindi ka hambugiro. So, na siya ang resulta. So, ang best answer here is letter B. Dahil ang letters A, C, and D, ito ay mga negative acts. So, letter B is the one or the correct answer. Number 13. Ano ang dapat gawin kung nalilito sa isang desisyon? A. Tanungin ang sarili lamang. B. Sundin agad ang payo ng kaklase. C. Bahala na kung anong mangyari. At D. Sumangguni sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. At ang tamang sagot ay letter D. Sumangguni sa pinagkakatiwalaang nakatatanda. So ito lamang ang eksaktong sagot para sa katanungang ito na ano ang dapat gawin kung nalilito sa isang desisyon. So kung gagawa kayo ng mga desisyon and naglibog mo ba, you're confused on what to decide, so you ask advice to those who are mas may alam. So it could be your parents, it could be your elder brother or sisters, or it could be your aunties or uncles or cousins na mas maguwang pa ninyo. Kay mas lamang pa man sila ninyong experience. So that's why letter D is the correct answer. Number 14. Anong gawain ang nagpapakita ng pagiging bukas sa payo ng mga magulang? A. Pagtatalo sa bawat utos. B. Pagkibit balikat sa paalala. C. Pagpapakita ng galit kapag pinayuhan. At D. Pakikinig ng maayos at pagsunod sa mabuting mungkahi. Ang tamang sagot ay letter D. Pakikinig ng maayos at pagsunod sa mabuting mungkahi dahil ito lamang ang positive response or positive gawain na napapakita ng pagiging bukas sa payo ng magulang. So when you say bukas, open ka sa mga advices sa imong parents. And then, mao ni siya ang way na nagpapakita na you are open sa mga advice sa mga parents. Kaya ang A, B, and C, these are negative. So quiet siya. So these are not the good habits or good ways nga inyong buhaton. These are nagpakita nga open ka sa mga advices sa imong parents. That is why letter D is the correct answer. Number 15. Anong ibig sabihin ng pagiging maagap sa paggastos? A. Ginagastos lahat ng pera sa isang araw. B. Laging nangungutang kapag may gusto. C. Bumibili ng mamahaling gamit kahit wala sa budget. At D. Nagpaplano ng pagkonsumo at inuuna ang mahahalaga. Ang tamang sagot ay letter D. Nagpaplano ng pagkonsumo at inuuna ang mahahalaga. Dahil ito lang naman ang maagap na paraan sa paggastos. Dahil ang A, B, at C, hindi sila maagap na paraan, kundi kanang kuana ni siya, sobra na, di na siya maagap, kundi kanang gastador na sobraan na sad. So therefore, letter D is the correct answer. Dahil nagpaplano kayo sa mga konsumo at inuuna yung mga importanteng gastusin. Number 16. Paano mo maipapakita ang pagsunod sa plano ng paggastos sa loob ng isang linggo? A. Tinutupad ang plano at iniwasan ang di importanteng bagay. B. Gumagastos kahit wala sa listahan. C. Binibili lahat ng nakikita sa tindahan. At D. Inuutang ang gustong bilhin.
Ang tamang sagot ay letter A. Tinutupad ang plano at iniwasan ang di importanteng bagay dahil ito lang naman ang mabuting gawain na may papakita ang pagsunod sa plano ng paggasto sa loob ng isang linggo. So, pagsunod gani, so mutuman jud ka unsay plano sa imong mga gastusin in 1 week. Di kay musukuhay ka or kanang mutipas ka. So, only letter A ra gyud ang sakto nga answer for this question. Ay letter B, letter C, and letter D, kung ano siya beyond na. Wala na siya ni follow. Number 17. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng maagap na pagkonsumo? A. Pagtitipid sa tubig at kuryente. B. Pag-iwas sa pagbili at ng di kailangan. C. Paglalaan ng bahagi ng baon para sa ipon. At D. Pagbili ng laruan gamit ang ipon para sa emergency. Ang tamang sagot ay letter D. Pagbili ng laruan gamit ang ipon para sa emergency. Dahil ang katanungan ay humihingi ng kasagutan na hindi nagpapakita. So negative answer ang gipangita diri. So among these options, ang A, B, and C, these are the positive ones, whereas ang letter D is only the negative answer. That's why ang letter D ang tamang sagot. Number 18. Ang isang batang may pagpapahalaga sa pera ay A. Marunong magplano at magtipid. B. Gumagamit ng pera para sa bisyo. C. Laging humihingi ng dagdag na baon. At D. Bumibili agad ng gusto kahit wala sa plano. Ang tamang sagot ay letter A. Marunong magplano at magtipid. Dahil ito lang naman ang may positive na option. Dahil ang B, C at D, hindi sila mga positive kundi negative. So, letter A is the only positive way sa pagpapahalaga sa pera. Number 19. Bakit mahalaga ang pag-iipon kahit bata pa? A. Para may maipagyabang sa iba. B. Upang makabili agad ng mamahaling gamit. C. Para may magastos sa hindi mahalagang bagay. At D. Para sa paghahanda sa mga pangangailangan sa hinaharap. Ang tamang sagot ay letter D, para sa paghahanda sa mga pangangailangan sa hinaharap. Dahil ito lang naman talaga ang makapagsagot sa questioning bakit mahalaga ang pag-iipon kahit bata pa. Dahil ang A, B, and C hindi siya best answers. Okay, the best answers for this question. Dahil ang ang hinahanap natin dito yung best answer in a positive way, which is ang letter D. Number 20. Alin ang pinakamahusay na paraan upang matutong gumamit ng pera ng wasto? A. Ipagbili lahat ng pera sa paboritong pagkain. B. Gumastos ng sobra at mag-ipon kung may sobra. C. Sumunod sa plano ng paggastos at iwasan ang luho. At D. Ipag-utang ang gusto kahit walang kakayahang magbayad. Ang tamang sagot ay letter C, sumunod sa plano ng paggastos at iwasan ng luho. Dahil ito lang naman ang pinakamahusay na paraan upang matutong gumamit ng pera ng wasto. Dahil ang letters A and B at C, hindi sila mga paraan sa paggamit ng pera ng wasto, kundi not in a good way. So that's why letter C is the correct answer. Number 21. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagiging masinop sa gamit teknolohikal? A. Pagtapon ng sirang cellphone sa kanal. B. Paggamit ng sirang TV para sa dekorasyon. C. Pag-iwan ng sirang gadget sa lansangan. At D. Pagsasaayos o pagrireseklo ng sirang gamit sa tulong ng eksperto. Ang tamang sagot ay letter D, pagsasaayos o pagrireseklo ng sirang gamit sa tulong ng eksperto. Dahil ito lang naman ang positive na response or option sa katanungan. Dahil the rest, negative response na. Number 22.
Ano ang tamang gawin sa lumang computer na hindi na ginagamit? A. Iwanan sa bakuran. B. Itapon agad sa basurahan. C. Sunugin upang hindi na makita. At D. Ipasauli sa mga opisyal na kolektor ng e-waste. Ang tamang sagot ay letter D. Ipasauli sa mga opisyal na kolektor ng e-waste. At ito lang naman ang tamang paraan, tamang gawin rather, sa lumang computer na hindi na ginagamit. Number 23. Bakit mahalaga ang pagre-reseklo ng gamit teknolohikal? A. Para makabili ng bago. B. Para hindi mapagalitan. C. Para makabenta agad ng lumang gamit. At D. Para makatulong sa kalikasan at makaiwas sa aksidente. Ang tamang sagot ay letter D. Para makatulong sa kalikasan at makaiwas sa aksidente. Dahil ito naman talaga ang pinakamabisang um, option or sagot para sa katanungang ito, na bakit mahalaga ang pagre-resiklo ng gamit teknolohikal. It's because para maprotektahan natin ang ating kalikasan and ourselves from any accidents na nag-cause dahil sa gamit teknolohikal. So, letter D is the correct answer. Number 24. Ang masinop na bata ay A. Pinaglalaroan ng sirang charger. B. Nagtatapon ng sirang cellphone kahit saan. C. Itinatago ang sirang gadget sa ilalim ng kama. At D. Nagtatanong kung paano ligtas na itapon ang lumang baterya. Ang tamang sagot ay letter D. Nagtatanong kung paano ligtas na itapon ang lumang baterya. Dahil ito lang naman talaga ang mabisang sagot para sa katanungan na ang masinop na bata, na nagpapakita sa pagiging masinop na bata. Dahil ang A, B at C hindi ito nagpapakita na pagiging masinop, kundi kapabayahan or walang pakialam. So letter D is the correct answer. Number 25. Anong gamit ang hindi ligtas itapon ng basta-basta? A. Papel. B. Karton. C. Plastik na bote. At D. Sirang cellphone o baterya. Ang tamang sagot ay letter D. Sirang cellphone o baterya. Dahil ito naman talaga ang bagay na hindi natin basta-bastang itapon kahit saan. Dahil ito ay may mga um, chemicals or di kaya mga materials na hindi mabuting maidulot sa ating kalikasan o di kaya sa ating kalusugan kapag ito ay pinabayaan or ito ay itapon ng kahit saan-saan. Kaya letter D is the correct answer. Number 26. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagtatapon ng sirang gamit teknolohikal? A. Kung ito ay pwede pang ibenta online. B. Kaligtasan ng sarili at ng kalikasan. C. Kung anong uso sa social media. At D. Kung may bibili pa nito. Ang tamang sagot ay letter B, kaligtasan ng sarili at ng kalikasan. Dahil ito naman talaga ang ating iisipin when it comes to gamit teknolohikal kung ito ay itatapon na o ito ay nasisira. So, we have to think of our environment and ourselves para ma-prevent natin ang mga kapahamakan na mangyayari. So, letter B is the correct answer. Number 27. Ano ang dapat gawin kapag nakita ang pedestrian crossing na karatula sa daan? A. Tumakbo agad kahit may sasakyan. B. Maglakad sa gitna ng kalsada. C. Tumawid sa tamang tawiran. At D. Huwag pansinin ang karatula. Ang tamang sagot ay letter C. Tumawid sa tamang tawiran. Dahil yun naman talaga ang ibig sabihin ng pedestrian crossing. Number 28. Bakit mahalagang sumunod sa mga babala sa kalsada? A. Para matuwa ang mga pulis. B. Para maging mabilis ang biyahe. C. Para makatakbo agad ang sasakyan. At D. Para mapanatili ang kaligtasan ng lahat.
Ang tamang sagot ay letter D, para mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Dahil ito naman talaga ang dapat, no, rason, kailangan, mahalagang rason kung bakit mahalaga nating sundin ang mga babala sa kalsada para sa ating kaligtasan. Number 29. Anong ibig sabihin ng karatulang no crossing? A. Maaaring tumawid kahit kailan. B. Bawal tumawid sa lugar na iyon. C. Pwede lang tumawid kung walang pulis. D. Lahat ay maaaring tumawid ng sabay-sabay. Ang tamang sagot ay letter B. Bawal tumawid sa lugar na iyon. Dahil yun naman talaga ang ibig sabihin ng no crossing na sign. Number 30. Anong kilos ang nagpapakita ng pagiging masunurin sa mga paalala sa daan? A. Tumatawid kahit may no crossing sign. B. Tumatawid sa overpass kahit malayo ito. C. Nagsasayaw sa gitna ng kalye. At letter D. Nakikipaghabulan sa kalsada. Ang tamang sagot ay letter B. Tumatawid sa overpass kahit malayo ito. Dahil sa lahat ng options, ito lang naman talaga ang nagpapakita ng pagiging masunurin. So, kanira yun i-follow ang letter B. Kaya ang A, C, o D, wala gina ni-follow ni sukwahe gina. Okay? So, therefore, B is the answer. Number 31. Paano mo maipapakita ang paggalang sa batas trapiko bilang isang mag-aaral? A. Sumunod sa traffic light at tawiran. B. Maglakad kahit saan basta mabilis. C. Magtago kapag may pulis trapiko. At D. Itulak ang kaibigan sa daan. Ang tamang sagot ay letter A. Sumunod sa traffic light at tawiran. Dahil ito lang naman ang nagpapakita ng paggalang sa batas trapiko bilang isang mag-aaral. Number 32. Ano ang tamang gawin kapag may slowdown school zone na babala? A. Bilisan ng takbo. B. Huminto at manood. C. Bumusina ng malakas. D. Magiging maingat at dahan-dahang magmaneho. Ang tamang sagot ay letter D. Maging maingat at dahan-dahang magmaneho. Dahil ito naman talaga ang tamang gawin kapag may makikita kang slowdown school zone. Number 33. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tunay na pananampalataya? A. Panonood ng TV buong araw. B. Pagbabasa ng comics bago matulog. C. Paglalaro ng video games habang nagdadasal. At letter D. Paglalaan ng oras sa panalangin at pagbabasa ng banal na aklat. Ang tamang sagot ay letter D. Paglalaan ng oras sa pananalangin at pagbabasa ng banal na aklat. Dahil sa lahat ng mga options na ito lang naman ang sumusunod na nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Bali, ito lang ang action na papakita ng inyong faith, of how you are acting in your faith. Letter D. Number 34. Kailan mainam na manalangin? A. Araw-araw kahit walang problema. B. Kapag may problema lamang. C. Kapag wala nang magawa. D. Kapag may hinihiling lamang. Ang tamang sagot ay letter A. Araw-araw kahit walang problema. Yes, it should be. Ito ang dapat natin gawin when it comes to praying every day. Kahit walang problema. Kahit may problema or wala, always keep on praying. Yun talaga ang gagawin. So letter A is the correct answer. Number 35. Ano ang layunin ng pagpabasa ng banal na aklat? A. Para makatulog agad. B. Para matuto ng masamang salita. C. Para malaman ang paraan ng pagyaman. At D. Para mas mapalapit sa Diyos at matuto ng kabutihan.
Ang tamang sagot ay letter D, para mas mapalapit sa Diyos at matuto ng kabutihan, dahil ito lang naman talaga ang layunin, purpose, kung bakit tayo ay magbabasa ng banal na aklat. Number 36. Anong ugali ang dapat taglayin ng isang batang may pananampalataya? A. Palaging nagrereklamo. B. Hindi marunong magpasalamat. C. Nagsasabi ng masama sa kapwa. At D. Marunong manalangin at magtiwala sa Diyos. Ang tamang sagot ay letter D. Marunong manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil ito lang naman talaga ang ugali na mabuti dito sa apat na options. Dahil yung A, B, and C, hindi siya mga mabuti kundi masamang ugali. So, ang dapat na taglayin ng isang batang may faith or pananampalataya is ang letter D. Marunong manalangin at magtiwala sa Diyos. Number 37. Paano mo maisasabuhay ang iyong pananampalataya kahit nasa paaralan? A. Magdasal bago kumain at maging mabuting halimbawa. B. Magbasal ng banal na aklat habang may klase. C. Makipagtalo sa kaklase tungkol sa relihiyon. At D. Sumagot ng pabalang sa guro. Ang tamang sagot ay letter A. Magdasal bago kumain at maging mabuting halimbawa. So, ito ang mga paraan, isang paraan na maisasabuhay ang iyong pananampalataya na nasa paaralan. So, it's one of the ways, ang letter A. Not letter B, C, or D. Di siya angay. So, letter A is the good answer. Number 38. Alin sa mga ito ang hindi nagpapakita ng pagsasabuhay ng pananampalataya? A. Paglalaan ng oras sa panalangin. B. Pagtatawanan ang nagdarasal. C. Pagsisimba tuwing linggo. At D. Pagtulong sa kapwa. Ang tamang sagot ay letter B. Pagtatawanan ang nagdarasal. Dahil ito lang naman sa lahat ng options ang hindi maganda. Hindi magandang gawain na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pananampalataya. So, more siyang negative pa. So, that's why letter B is the answer. Number 39. Anong isang paraan upang mapatatag ang pananampalataya sa Diyos? A. Matulog ng maaga. B. Maglaro tuwing umaga. C. Manood ng pelikula gabi-gabi. At D. Manalangin at magbasa ng banal na aklat araw-araw. Ang tamang sagot ay letter D. Manalangin at magbasa ng banal na aklat araw-araw. Dahil ito lang naman sa lahat ng options ang tamang sagot na may papakita ang isang paraan upang mapatatag ang pananampalataya sa Diyos. Number 40. Kailan ang tamang oras para manalangin? A. Kapag may problema lang. B. Araw-araw at sa anumang oras. C. Kapag sinabihan ng magulang. At D. Kapag may gusto lang makuha. Ang tamang sagot ay letter B. Araw-araw at sa anumang oras. Dahil kapag tayo ay manalangin o magdasal, ito ay walang oras at walang araw, kundi anytime or any day na pwede kayong manalangin sa Diyos. Hindi lang kayo manalangin sa Kanya kapag kayo ay may problema o may gusto kayo hiningin o kapag sinabihan kayo na magdasal. No, it should be anytime, any day in your life na pwede kayong manalangin sa Kanya. That's why letter B is the correct answer.